Pero pag doon sa Scarborough, pag punta kami doon, 8,000, 7,000, isang linggo. Dapat yung Coast Guard natin, dapat nandoon din sila para bantayan kami, kaso wala naman. Nangako naman ng Yun ang PC totoo mga utol. Kasi sa kakulangan ng ating mga personnel at nating mga asset ng mga barko ng Philippine Coast Guard, hindi natin mabantayan na maayos ang ating teritoryo. So, ang nagsasuffer nito, yung mga mangingisda natin na umaasa yung kanilang kabuhayan doon sa mga nakukuha sa yamang dagat na siyang napipigilan dahil sa China. Kung napanood ninyo, di ba, nag-session na sa Kongreso yung tungkol dito, hanggang ngayon hindi pa natutugunan. Sabi nga nila, ayaw na nila ng ayuda, kaya naman nilang kumayod, basta alam nila na safe sila na mga pangisda. Yun lang naman eh. Hindi makapangisda na maayos yung ating mga mangingisda sa ating mga katubigan na siyang dapat napapakinabangan ng kapwa natin Pilipino dahil sa ginagawa na yan ng China. Yun palang isa yun sa mga dahilan. So bakit hindi maaksyonan ng maayos? 'Di ba? Kawawa naman eh. Walang kabuhayan, tol. Oo, tol, walang kabuhayan yung mga kababayan natin mangingisda na aantala. Hindi nga naantala eh. Natatakot sila na maghanap buhay dahil nga may threat yung China. Pero dapat, yun muna yung inuuna nating aksyonan. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto na naman mga utol, bagong kawalangyaan na naman na ginawa ng China Coast Guard dito sa South China Sea mga utol. Ito'y mula kay Melbs Castle. Pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video. Yan ang ating aalamin. No? China Coast Guard umatake ng bugbog na mangingisda. 40 Chinese personnel inakyat bangka ng inatake. Okay? Parang ganon. Okay. So syempre titingnan natin yung report tungkol dito para sa legitimacy nito. Game na. fishing boat pwersahang inatake ng Chinese. Bali-balita na to noong pang isang araw Lunes. Pero ngayon kumpirmado na ng Philippine Military News. Inatake talaga ng mga Chinese ang mangingisdang mula sa Vietnam. Sa report ng Vietnamese state media, 2 barko ng China ang involved sa pag-atake. Pero malamang sa Paracel Islands to, yung inaangkin ng China, no, na disputed island din to na may claim. May legal claim din ang Vietnam, mga utol. So yan yung pinagtatalunan ng China at ng Vietnam. Deployed daw ang China ng 3 inflatable boat na humarang sa Vietnamese fishing vessel. Kwento ng kapitan ng bangka, 40 Chinese uniform personnel ang umakyat sa kanilang barko. Binanatan daw siya ng mga Chinese at nawalan na siya ng malay. Grabe. Habang 10 Vietnamese crew rin ang binanatan ng Chinese at nabalian pa ng boto. Nanindigan naman ng spokesperson ng People's Liberation Army, tama raw at naaayon sa batas ang pag-ataking ginawa ng Chinese law enforcement dahil illegal na pumasok sa Chinese territory ang Vietnamese fishing boat. Diba palaging ganyan ang sinasabi nila? Mga utol, kahit dito sa atin, no? Pumapasok sila sa teritoryo natin tapos tayo yung pinagbabawalan. Pati mga mangingisda natin, binabangga tayo, di ba? Bina-water cannon. And then, kapag sila nag-statement, pag sila naglabas ng public statement, sinasabi nila o pinapakita nila o sinasabi nga nila na tama lang yung ginawa nila at naaayon sa batas, pati sa international law. Pero palagay nyo ba ay tama yun? Pupunta sila sa lugar na kanilang sinasakop tapos bubulihin nila yung mga tao na nandun. Tama ba yun? Kahit sa logical na lang, hindi na sa batas sa akin maling-mali yun. Pero yan, lagi sila naguhugas kamay nang lumabas. Ang hindi pinalalabas kasi nila, illegal. Pumapasok ng illegal itong mga tao na to sa kanilang teritoryo. Yan yung lagi statement ng China. Pero teritoryo nga ba nila yung sinasabi nila? Dito na lang sa atin So alam na natin na nagsisinungaling talaga to palagi. So eto na, painggan na natin. Pa-comment na lang ang inyong gigil. 将继续采取必要措施，对侵犯中国主权权益、破坏地区稳定的挑衅行动予以坚决回应。 Dahil sa mga ganyang pag-atake ng China, natatakot pa rin ang ilan nating kababayang mangingisda. Hinaharas raw naman sila, pero hindi gaya ng pag-atake mismo sa kanilang bangka. Nakakaawa ang sitwasyon ng mga isda kahit sa ibang bansa.
Kung bulihin kasi ng China, kala mo pagmamayari ng Chinese ang lahat. Totoo mga utol, ganun ang ginagawa rin nila. Pero ano kaya ano kaya reaction ng government ng Vietnam? Tayo kaya, ano kaya magiging galaw ng ating gobyerno kung sakaling ganyanin nila yung ating mga mangingisda, bugbugin nila? Nagtataka lang ako kasi nung nakaraan nga, 'di ba, may naputulan na ng kamay na sundalo natin. Paano pag yung mga mangingisda natin ang ginanyan ng mga Chinese? Ano kaya? So mamaya titingnan natin yung report tungkol dito, ha? Tuloy muna natin. Pa-comment na lang inyong opinion. Nung hindi kami umaalis, doon na kami naano ng tubig. Dito lang po sa may ano namin, may village sa may cutting. Hindi naman po mismo sa pinaka ng bangka. Minsan kukuha lang sila sa huli kong isda na walang paalam. Wala kang magawa eh. Pag sumama naman ng Philippine Coast Guard, malaki daw ang kita. Pero madalas raw wala talagang PCG. Kulang kasi ang barko ng Pilipinas para protektahan ng ating mga kababayan. Pero pag doon sa Scarborough, pag punta kami doon, 8,000, 7,000, isang linggo. Dapat yung Coast Guard natin, dapat nandoon din sila para bantayan kami, kaso wala naman. Nangako naman ng Yun ang PCG. totoo mga utol. Kasi sa kakulangan ng ating mga personnel at nating mga asset ng mga barko ng Philippine Coast Guard, hindi natin mabantayan na maayos ang ating teritoryo. So, ang nagsasuffer nito, yung mga mangingisda natin na umaasa yung kanilang kabuhayan doon sa mga nakukuha sa yamang dagat na siyang napipigilan dahil sa China. Kung napanood ninyo, di ba, nag-session na sa Kongreso yung tungkol dito, hanggang ngayon hindi pa natutugunan. Sabi nga nila, ayaw na nila ng ayuda, kaya naman nilang kumayod, basta alam nila na safe sila na mga pangisda. Yun lang naman eh. Hindi makapangisda na maayos yung ating mga mangingisda sa ating mga katubigan na siyang dapat napapakinabangan ng kapwa natin Pilipino dahil sa ginagawa na yan ng China. Yun palang isa yun sa sa mga dahilan. So bakit hindi maaksyonan ng maayos? 'Di ba? Kawawa naman eh. Walang kabuhayan, tol. Oo, tol, walang kabuhayan yung mga kababayan natin mangingisda na aantala. Hindi nga naantala eh. Natatakot sila na maghanap buhay dahil nga may threat yung China. Pero dapat, yun muna yung inuuna nating aksyonan. So, sino? 'Di ba? Ano? Pabanguhan ulit dahil mag-e-eleksyon. Ano masasabi nyo? Anyway, hindi ko sila... Pero katok-katok lang, diba? Katukin mo yung otoridad. Yung mga lokal na pamahalaan, sana naman... wala na akong masabi. Pero, diba? Nahihirapan yung mga kababayan natin, yun lang. Mangingisda lang. Yun lang po. Makapangisda lang na maayos, diba? Tuloy muna natin. Check na natin tong yung report tungkol sa panggulpe ng China, Chinese. Ito yan, mga utol. Ayan. The culprits. Mula to sa Philippine Military News Updates. Chinese government vessels identified a brutal attack on Vietnamese fishermen in the South China Sea, October 1, 2024. Two Chinese government ship, the Sanxia Shipa 101, Sanxia Shipa 301 have been identified as perpetrators of brutal attack on Vietnamese fishermen at the Paracel Islands known as the Hong Sa in Vietnam on September 29. According to Vietnamese media reports, the incident occurred on September 29 and involved two ships with hull number 301 and 101, yung China Coast Guard. These vessels deployed 3 rigid-hulled inflatable boats. So, nanghagad ng inflatable boats. So, wag na natin, basahin na natin to. Captain Nguyen of the Vietnamese fishing boat provided a harrowing account to BTC News about 40 people wearing camouflage and armed with iron bars boarded our vessels and began assaulting the crew. I tried to run toward the bow, but 2 individuals restrained me and beat me until I lost consciousness. So after beating us, they forced us to bow to the bow of the ship, making us hold our heads and our hands and bow. I was beaten so severely that my arms and legs were broken. Ginulpi talaga nila. Inakyat nila yung barko, inakyat na itong China Coast Guard at ginulpi nila.
yung mga mangingisda. Paano kung gawin rin yan sa ating mga mangingisda dito sa ating teritoryo nitong mga Chekwa na to? Ano ang magiging galaw natin? Diplomatic protest? Diba? Ano? Gante? Nakakatakot yan mga utol kasi pag yan nangyari sa kababayan natin, ang tanong, anong gagawin? Anong gagawin ng mga Pinoy? Baka manggulpi yung mga Pinoy natin ng Chinese dito sa Pilipinas, 'di ba? Yun yung mahirap. Kasi alam natin ng Pinoy, pag yan nakaano ng ganyang pangyayari, talagang kukulo ang dugo natin. Alam natin kumukulo na ang dugo nating lahat. Tayong mga nakatutok dito tungkol sa West Philippine Sea. Paano pag nabalitaan natin, ginulpi yung kababayan natin, itong mga Chekwa na to, di gugulpihin din. Pwede, di ba? So ano masasabi nyo? Pa-comment na lang. Tuloy na muna natin, mga utol. Gigigil lang ako kahit hindi ko kababayan ng mga Vietnamese. Hindi tama. Nagulpi nila. Pwede nilang hulihin. Kung talagang amin yan, teritoryo namin yan, hulihin nyo. Di ba? Pero gulpihin nyo. Diba? PCG na hindi mangyayari ang insidenteng pambubugbog sa Vietnam sa Pilipinas. Regular raw na magpapatrolya ang barko ng PCG sa West Philippine Sea para mabantayan ang ating teritoryo. Mga barko po ng Philippine Coast Guard ay patuloy at salitan po na nagpapatrol sa Baho de Masinloc, sa kalapit na dagat po niyan. Hindi po hahayaan ng mga kasama natin na nagpapatrol na ang mga kasamahan nating mangingisda ay i-detain at hulihin. Kung sa Pilipinas yan mangyari, dapat pumalag agad ang AFP. Kung babaliwalain daw kasi, mas lalo pang lalawak ang pambubuli ng China. Good job daw at pumapalag na at lumalaban na tayo sa kahit papaano sa banggaan. Should already send a strong message to China that any action in the West Philippine Sea that will be tantamount to a kind of violation against our human rights will be dealt with accordingly. Nakakaawa lang ang Vietnam pinagbubugbog. Sana lang talaga hindi na to mangyari sa atin. Tama mga utol, kasi kung pag sa atin mangyari, ano ang kasunod? Pero sabi nga ng PCG, regular ang kanilang pagpapatrolya. Pero yun nga, hindi natin sila pwedeng masisi kung bakit sila hindi raging around dyan sa mga areas na yan. Kasi nga, kulang nga po tayo sa mga asset at sa mga barko na magpapatrolya dyan. So, paano kung mangyari? Ilang tanong Pero naaagigil yan mga utol. Kahit hindi natin kababayan mga Vietnamese people, alam nating hindi tama na ginawa yan ng China. Tapos sasabihin nila, lawful. Mga lintik talaga itong mga to, diba? Anyway, mga utol, kailangan ko yung opinion hinggil dito. Pa-comment na lang. Maraming salamat. Malvs Castle, maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Akilis and we have the Real South Pie Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless. At paki-follow kami sa Facebook, mga utol. At huwag niyo kakalimutan mag-komento, diba? Pa-share na rin yung video. Maraming salamat po. Saludo po.